So yun mga ka-best friend, at welcome back dito sa ating YouTube channel. No, sa mga nakaraang vlog natin last year, maraming nagtatanong ng tamang pag-start ng sasakyan na automatic. So nakadepende po yan sa klase ng sasakyan, maraming tamang pag-start ng sasakyan. So yung gagamitin natin ngayong sasakyan ay Toyota Fortuner na 2016 year model. So yun, bago ang lahat, pagka mag-start tayo ng sasakyan, siyempre ang una nating titingnan, no, kung may mga nakasaksak dito na ito. Minsan kasi may nakasaksak na mga ganito charging so nakakadagdag ng power consumption. Yan, lalo na yung mga dashcam, kailangan patayin natin yan bago natin i-on yung ating ignition key, no. So ito pa, kailangan nakapatay din nating aircon. No, kasi yung blower dyan dapat nakapatayan, yung ating radio dapat hindi siya gumagana pagka ini-start natin. Kasi alam niyo ba kung bakit? Kasi pag gumagana yan, na nakakabawas ng lakas ng ating battery yan. So pagka inuon natin siya, ay yung ating battery nadi-distract, dun na pupunta yung ibang power sa mga naka-on na accessories. So hindi na siya nakapokus dun sa ating engine na i-start niya. So ito, i-start natin siya. So siyempre, hawakan natin susi. Dapat yung dapat itong mga button niya ay nasa ibaba yan, nakaganyan yan. Yan, para hindi natin siya mapindot tuwing sasalpak natin siya, kasi nakaganyan siya. So pag isalpak natin siya, kailangan nakaganyan yung kamay natin. Huwag nakaganyan kasi minsan napipindot mo, mag-a-alarm yung ating sasakyan. So dapat nakatalikod, nakadapa yung button. So yun, dapat nakatalikod siya ganyan. And salpak mo na doon. Pwede rin hawakan mo dito yung iba, hinawakan. Tama rin yun, hinawakan yung dulo tapos igaganon para hindi mabali yung ating susi. Yun, so pag salpak natin, yan, merong tinatawag dito na yan, on. So i-on muna natin siya. Yan. Pag on natin, hindi pa yan yung mismong on talaga niya. So nag-i-indicate lang yan na active yung ating susi o nakasalpak na yung ating susi. So diin pa natin siya. Pag diin natin, yan ang mag-o-on na siya, yung kanyang power, at iilaw yung ating harap panel dito, indicator. So yun, ang makikita natin dyan ay ang kanyang fuel gauge ay pumalo na. So nag-stop na siya sa mismong laman ng tangke niya, no? So yung mga indicator dito na lumalabas yan dyan, yung mga sensor naka-indicate dyan kung ano yung mga active. So katulad nito, ibalik mo natin, i-off muna natin. Yan, yung tunog na yan po yung patunay na yung ating susi ay nakasalpak na. Then pag inuna natin, yan, lumalabas yung indicate timing belt, airbag, ayan, may check engine, battery, yan, basta nandiyan na yung mga naka-indicate dyan, lumalabas. Then pagka i-start natin siya, hintayin natin mawala yung mga naka-indicate dyan na naka-indicate dyan na warning, no? Then start natin. So hindi po tayo apak ng preno, yan, kasi pag apak tayo ng preno, mababawasan naman yung lakas ng ating battery kasi ilaw yung ating brake light. So mawawala din sa focus yung battery natin. Yan. Okay lang naman yan kahit hindi natin apakan yung brake pedal natin pagka i-start, kasi ito naman ay na talaga, naka-automatic na. So start natin. Kung makikita nyo yung start ng ating sasakyan ay napakalakas. So on natin. Yan, 5 seconds bago natin i-on. Hintayin natin mawala yung mga naka-indicate dito. So yan, on natin para yan makita ninyo. So kunting diin, tapos kunting pit lang, tapos balik. So kunting diin lang, then pag nag-start na, yun, okay na yun siya. Yun, kung makikita nyo napakaganda ng starting niya kung yung kanyang battery ay nakapokus lang sa mismong engine niya mag-start. Kasi pag aapak pa tayo ng preno, wala na, mabawasan na yung lakas ng ating battery kasi
gagawa na siya ng ilaw papunta sa brake light. Then ito, kung naka-on yung ating aircon, mabawasan din yung power niya kasi nag-on na rin to pati yung radio. So ganun lang, no? At kung papatayin naman natin siya, yung ating makina, make sure na i-off nyo yung aircon, off nyo yung radio, off nyo yung dashcam, para pag i-start natin siya ulit pag aalis tayo ay walang tayong iisiping mga ano dito, indicator. So yun, tsaka natin na i-on mga siguro mga 1 minute o 2 minutes bago natin paandarin yung aircon, kasi nagaano pa yung ating makina, nagpapakit pa ng oil sa makina. So hindi maganda na kakastart mo lang papandarin ng aircon, nabibigla yung ating makina sa starting kasi medyo mabigat din na load yung aircon. So yan, naka 1 minute na tayo at pwede natin i-on yung fan. Yan. So umpisa mo natin sa minimum na ano niya, na lakas ng fan niya. Then on natin yung AC niya, yung aircon. Ayan. O di ba? So ganun lang kadali na paandarin yung ating Toyota Fortuner. So kailangan diyan ay tama yung pag-start natin ng ating Toyota Fortuner para hindi masira yung ating battery. So yung iba, bakit daw mahina yung start ng kanilang sasakyan? So dahil po yun sa mga accessories na naka-on dito. Dahil po yun dun sa nag-aapak ka pa ng preno, ng brake light. So kung hindi naman kailangan apakan yung preno, wag mo na apakan. So, yung iba kasi sa sasakyan ay meron din talagang inaapakan yung preno pagka ini-start. So may ibang sasakyan na inapakan yung preno, katulad ng Montero, yung mga modelo. Inapakan yung Montero kasi yung preno niya kasi ano yun siya, push start button na. So need mo apakan yung preno. Katulad ng MG, yung MG kailangan talaga apakan ng preno bago mag push start button. So kadalasan sa mga push start button ay inaapakan yung brake. So dito naman sa Isuzu hindi na, kahit huwag mo na apakan. So ganun lang mga tol ang pag-start ng ating Toyota Fortuner, no? So lagi nating tandaan na yung ating sasakyan ay very sensitive itong mga pyesa nito.